Hi mga palangga! Kumusta kayo? In this video, I'm going to share with you about the common mistakes of credit card beginners. Matagal ko nang gustong i-share to sa inyo mga palangga, and today is the day. When I started using a credit card mga palangga, honestly, I have zero knowledge talaga kung paano nga ba siya i-manage or how to use it properly. Kaya naman, during the time na sinisimulan ko ang paggamit nito, so nag-watch na rin ako ng mga credit card talks, nag-research na din ako kung ano meron sa credit card na ito at kung paano nga ba siya gamitin. And doing that mga palangga, like what you're doing right now, it really helps me talaga to immerse my understanding on how credit card works. And since it's my third year na mga palangga of using credit cards, so maybe it's time for me naman to share with you kung ano nga ba yung mga napapansin ko, mga common mistakes na mga credit card beginners na pwede nating i-avoid. So number one common mistake is trigger happy with credit limit. Though nakaka-happy naman talaga, especially if na-approve tayo ni bank sa ating credit card application with higher credit limit or unexpected higher amount of credit limit. Kasi getting higher credit limit, that means the bank trusted us with that higher amount at meron silang tiwala sa atin na magagamit talaga natin na maayos yung ating credit card. And sa mga napapansin ko sa mga credit card beginners, natitrigger happy sila. Yung tipong parang halos ubusin na yung credit limit na meron sila sa kanilang credit card. Yung bili dito, bili doon. Or credit card limit mga palangga is not our money, it's bank's money. And wag nating kalilimutan na ang credit card is utang pa din. That means that every time na ginagamit natin o nag-spend tayo of using our credit card is nangungutang tayo sa bangko. And then at the end of the day, tayo pa rin naman babayad kung ano yung nagamit natin with this credit card. Kaya naman, wag tayo matrigger happy with the credit limit na meron tayo sa ating credit card kasi in the first place, hindi natin siya pera. So it's bank's money pa rin. At kapag binigyan naman tayo ng maliit na credit limit ng bank, that's okay. Wag tayong malungkot kasi babayaran pa rin naman talaga natin kung ano yung nagamit natin with our credit card. And additionally, is hindi naman talaga kailangan na gamitin natin or ubusin yung credit limit na meron talaga tayo sa ating credit card. Gamitin lang natin kung ano talaga yung kailangan natin kasi at the end of the day, tayo pa rin naman yung magbabayad nun. And second mistake is paying the minimum amount due instead of the total amount due. So isa ito sa mga pinaka-common na mistakes na napapansin ko sa mga beginners na pagdating na kanilang sawa, nalilito na sila kung ano nga ba yung dapat nilang bayaran kasi reflect yung minimum amount due at saka yung total amount due. And as I always mention mga palangga sa mga credit card videos ko na always pay the total amount due instead of the minimum amount due. And once na mabayaran natin yung total amount due mga palangga, then no need to worry about that minimum na nakikita natin kasi part na ng total amount due yung minimum amount due. So once na bayaran natin yung total amount due, then clear na yon. And kapag yung minimum amount due lang yung binayaran natin mga palangga, magkakaroon tayo ng past due remaining balance at doon kikita yung bangko sa atin kasi i-charge nila tayo ng interest which normally around 3% interest ng kung ano mang remaining balances na meron tayo. Plus, matatagalan tayo na bayaran yung total na nagamit natin sa ating credit card kasi yung minimum lang yung nababayaran natin instead yung total principal. And since nagkakaroon tayo ng remaining balances, nagkakaroon pa tayo ng additional charge monthly which is yung interest ng remaining balances natin. At yun yung pinaka-common reason mga palangga kung bakit may nalulubog sa utang sa credit card kasi ang binabayaran lang nila is yung minimum amount due or baka wala pa silang binabayad sa kanilang credit card kaya lumalaki yung utang nila sa bangko. But if we're paying the total amount due mga palangga every time that we receive our statement, then wala tayong problema sa ating credit card. Magagamit talaga natin na maayos si credit card at hindi kikita si bangko sa atin. Kaya make sure that we are taking advantage of our credit card and not the bank taking advantage of us. And third mistakes is using our credit card kahit wala pa tayong pambayad. Isa nga sa kagandahan of having a credit card mga palangga is we can purchase anytime. So kahit wala pa tayong pera, pwede na tayong bilhin yung gusto natin sa pamamagitan ng credit card kasi credit card is utang. So that means pwede nating bilhin yung gusto natin, tapos si bank yung magbabayad sa nabili natin. But at the end, we're expected as well na kailangan nating bayaran din si bangko sa lahat na nagamit natin with our credit card. When I started using my credit card mga palangga, I promised to myself na bago ko siya gamitin, dapat nakahanda na yung pambayad ko. So ang tingin ko lang dito sa credit card is alternative payment method. Pero dapat nakahanda na yung pambayad ko sa bawat gagamitin ko with this credit card. Pero hindi ko naman binabayaran agad-agad sa credit card. Make sure ko lang talaga na nakaprepare na yung pambayad
gamit ko para pagdating ng SOA o ng statement, it's easy for me na bayaran na agad yung statement ko of using this credit card. So ayun, minimake sure ko lang talaga na alam ko kung saan kukunin yung pambayad ko once dumating na yung bill or once na sinisingil na ako ni bangko sa mga usages ko with the credit card. Ang napapansin ko kasi mga common mistakes ng mga credit card beginners is yung tipong parang hindi nila piniprepare yung pambayad nila. Yung tipong, sige, kaskas lang ng kaskas, kaya pagdating tuloy ng credit card bill, so hindi, saka pa lang sila problema kung saan nila kukunin yung pambayad nila sa nagamit nila with their credit card. As usual, practice na ginagawa ko mga palangga is kapag tuwing gagamitin ko yung credit card ko, piniprepare ko muna yung pera sa mga digital savings account na kumikita na mataas na interest kasi dili yung interest ng mga digital banks. So, take advantage ko siya para pag dumating ng credit card bill na or nandun na yung statement, so saka ko na kunin dun sa savings account na pinagtaguan ko para bayaran in full yung total na nagamit ko with my credit card. So maybe that's also a practice na pwede nyo din gayahin mga palangga para ma-take advantage nyo din yung interest na pwede nyong kitain sa pagpe-prepare ng pambayad natin with our credit card usages. Kaya sa reminder mga palangga, bago natin gamitin yung ating credit card, tanungin muna natin yung sarili natin kung may pambayad ba tayo pag dumating yung credit card bill. Huwag natin isipin yung due date, isipin natin na pagdating mismo ng bill kasi kapag yung due date pa yung ating i-consider, so medyo matatagalan talaga, tsaka medyo magkakaroon pa ng additional charge since meron pa tayong mga next usages with our credit card after our statement. Kaya make sure na problemahin natin is pag dumating yung bill is may pambayad ba agad tayo. Pag wala, then don't use the credit card. And fourth mistakes is using cash advance. May mga credit card beginners na tuwang-tuwa gamitin yung mga cash advance option ng credit cards. Maybe because we can get an actual cash naman talaga sa mga ATMs by inserting our credit card. And alam nyo ba mga palangga that using cash advance is mas magastos compare from using it like with regular spending? Kasi on top of our cash advance na nagamit natin, i-charge pa tayo ni bangko ng cash advance fee plus interest. Kaya on my case talaga, hindi ko talaga ginagamit at hindi ko talaga ma-recommend yung cash advance ng mga credit cards. Now, if kailangan talaga natin ng actual cash, then let's consider other options na lang. Like for example, kay Union Bank, meron silang ina-offer na pay direct option. So maybe it's best to use the pay direct compare sa cash advance. O di kaya naman kay BPI, meron silang ina-offer na credit to cash. So if kailangan talaga natin ng pera, maybe we can try to use that credit to cash option. So may mga alternative options naman instead of using the cash advance. Additionally, kapag ginagamit natin yung cash advance mga palangga, mag-reflect din siya or masasama siya sa total spending natin for our incoming statement. So kailangan din natin agad siyang bayaran. Now, kung gusto mo na matagalang bayaran, so maybe you can try to look other options like filing loan na lang sa mga banks na meron pang mababang interest. And gawin na lang nating last option or last resort yung cash advance. Yung tipong wala na talagang ibang options, tapos emergency na talaga siya, then that's the last resort natin na gamitin yung cash advance. Pero hanggat may other options pa, as much as we can, do not use the cash advance option. Just use our credit card for regular spending or for regular purchases. And number 5 mistakes is failure to check and review the monthly statements. Isa ito sa pinaka-common mistakes talaga ng mga credit card beginners. Kaya nako-confuse sila kung kailan nga ba daw nila babayaran yung kanilang credit card at magkano ba daw yung kailangan nilang bayaran sa kanilang credit card. Dumating itong credit card natin mga palangga, doon sa letter na nakatouch itong ating physical card is nakalagay doon o naka-indicate doon kung ano yung magiging statement date. At kailangan nating i-memorize at tandaan mga palangga kung ano yung magiging statement date natin. Kasi yun yung date na i-expect natin na ma-receive natin yung ating mga monthly bills. Yung bills kasi natin mga palangga sa ating credit card is monthly siya. Just like our regular utility bills like water bill or electricity bills. So, monthly din tayo makaka-receive ng ating statements from our credit card usages. At kung gusto mo malaman kung kailan nga ba siya may receive yung statement nyo, so always know your statement date. If natapon mo na yung papel or hindi naka-indicate dun sa papel, so it's our responsibility to check with the bank kung kailan nga ba yung magiging statement date natin. And since monthly yung statements na ma-receive natin mapalangga with our credit card, that means meron siyang monthly coverage kung saan nga ba, ano nga ba yung coverage ng mga usages natin dun sa nagre-reflect na bill. At para malaman natin yung ating coverage, is kailangan talaga natin malaman yung ating statement date kasi yung statement date is equivalent into cut-off date ng ating monthly billing cycles. Kaya naman kung nalilito pa tayo kung kailan nga ba natin babayaran yung ating mga credit cards at magkano yung ating kailangan bayaran with our credit cards, always make sure na check natin yung mga monthly statements na ini-issue sa atin ng bank.
Additionally, may mga important information na naka-indicate din dun sa ating statements mga palangga. Like yung mga possible charges and fees from our bank. Example nga ito is yung annual fee, magkano nga ba yung foreign exchange rate, or magkano nga ba yung late fee, o di kaya yung cash advance fee, and all other charges. So kung gusto niyo malaman mga palangga yung mga possible charges sa ating credit card, then it's really important na binabasa natin yung ating credit card statement. Additionally, reviewing our statements mga palangga is ensuring din na charge talaga tayo ni bangko ng tama. Kasi baka naman bayad lang tayo ng bayad, tapos na-feel natin parang ang dami ko na nababayaran sa credit card, bakit parang hindi nauubos-ubos, ganun. So always make sure to read our statements para alam natin kung ano nga ba talaga yung mga binabayaran natin sa ating credit card at kung tama nga ba talaga yung binabayaran natin. Now, if may something wrong dun sa ating statement, then we have the option to reach out to our bank to file a dispute para i-correct ito. Kaya make sure talaga mga palangga na every time na makaka-receive tayo ng statements or every statement date natin, dapat lagi natin check yung ating mga statements or nire-review ito. So, those are the 5 common mistakes mga palangga na mga napapansin ko sa mga credit card beginners na pwede nating i-avoid or prevent para ma-manage at magamit natin na maayos yung ating mga credit card. At kung may mga confusions tayo or need further assistance, always reach out to our bank customer service para matulungan nila tayo. Huwag tayo mahihiya kasi yung iba sa atin is nahihiyang tumawag sa mga bangko para mag-inquire, parang inaasa na lang sa personal understanding. So always reach out sa mga banks natin mga palangga if may mga confusions tayo. So I hope nakatulong itong video natin for today mga palangga. If yes, please give this video a thumbs up para naman ma-recommend ng YouTube algorithm sa iba nating mga palangga. And if you want more contents like this mga palangga or matagal ka nanonood ng mga video ko, maybe it's time for you na to consider clicking that subscribe button to support me with my channel. Again, this is John Paul and always remember to be kind to yourself and to others. Thank you so much for watching mga palangga and have a great day. Bye!